Pangalan ang unang tanda ng pagkakakilanlan. Kaya naman, madalas nating ipangalan ang mga kalsada sa mga bagay na kaakibat ng ating kultura. Iba't ibang bayani, kagandahang asal, mga bagay na mahalaga sa ating kasaysayan. Pero may isang kalye sa Navotas na kakaiba ang naging bansag. Isang pangalan na kinatatakutan at iniiwasan. Ang hawak ko dito ay yung mapa ng Barangay San Roque. Kuya, ano na pong kalye ito? Yung isang extension po. Kung tama itong mapa na ito, nandito na tayo, binabagtas natin yung Longson. Makikita ninyo medyo masikip na dito, hindi na kayang dumaan yung mga malalaking sasakyan. Tapos parang lumiliit pa ng lumiliit. Kuya, kapag lumiit na yung kalye, yun na ba yung kalye Impyerno? Yes, ma'am. Malapit na po tayo din. Malapit na tayo. Opya, kaigaraan. Makikiraan po. Kaigaraan, mga ineng. Kaigaraan lang, ha? Ang sikip pala dito. Parang pag nagkasalubungan talagang ano na lang eh. Makikiraan ka na lang eh, pati sa mga tao. Mga bisikleta lang ang kasya dito, tsaka yung mga ganitong maliliit na tricycle. Ay, ito na, dulo na. Thank you, kuya. Salamat po. Hi, hi. Ito po. Ano po yung lugar to? Ano ang lugar na to? Ang kalye? Kalye Interno. Ang alin po? Saan ang bahagi ng kalye Impyerno? Doon, pag diretso. Pag pumasok ako dito, Impyerno na to. Hindi naman. Ay, hindi naman. Ano lang, straight lang, straight. Pangalan lang. May langit ba dito? Yun. Ado, ma'am, sa bangko, langit. Dito! Ano niya? May kalyeng langit dito. Oo, ano, sa bangko. Doon banda. Oo, Pag nalagpasan ko yung Impyerno, langit na. Langit na. Hinanap ko ang Kalye Impyerno sa mapa ng Barangay San Roque, pero Everlasting Street lamang ang mababasa rito. Itong nilalakaran natin ngayon, ito yung kalye na kung tawagin Everlasting. Pero itong Everlasting Street, meron siyang mga maliliit na eski-eskinita katulad nito at saka banda rito. At yun yung binigyan nila ng mga bansag. Sabi nila, ito daw bahaging ito, itong eskinita na ito hanggang dito sa bahay na ito daw yung tinatawag na Kalye Langit. Kasi daw, marami daw sa mga residente na nakatira dito ay mga Christian, mga born again, kaya binansagan silang Kalye Langit. Binagtas ko ang Everlasting Street Kaya pa kaligar na yan. Okay. hanggang narating ko ang isang eskinita na kung tawagin nila Ito na ba, Kalye Banal to? Kalye Banal. Ang sabi sa atin ni Kuya Egay, tinawag daw itong Kalye Banal noon kasi marami daw sa mga nakatira dito sa eskinitang ito ay mga kursilista. Yung kursilista, yun yung mga grupo ng mga kalalakihan na nagsisilbi sa simbahan noon. Tapos, teka, ito na yung dulo ng Kalye Banal. Sa dulo ng Kalye Banal, parang chapel to. Ay, chapel! Ay, may maliit na kapilya! Ayon sa mga residente, dekada 80 pa raw ng bansaga ng mga maliliit na kalye rito. Pero nasaan ang Kalye Impyerno? Hinanap ko ito sa pasikot-sikot na mga eskinita. Okay. Hala, ano ba to? Ang dilim.
So pag sa mapa, makikita mo may kalye ng everlasting. Pero ang hindi sinasabi dun sa mapa, para siyang maraming mga eskinita. Hello po, kuya. Magandang hapon po. Parang may mga maliliit pa siyang mga maliliit na mga eskinita doon sa loob. Ito yung tinatawag nilang bituka. Kasi pasigsag. Nakakalito dito ah. Napuntahan na natin yung Kalye Langit, napuntahan na rin natin yung Kalye Banal, yung iskinita na iyon. Sabi nila sa pagitan daw ng Kalye Langit at saka ng Kalye Banal, nandun daw yung Kalye Impyerno. Ito ba yung impyerno? Okay. So ito daw yung Kalye Impyerno. Dati-rate, meron pa daw nakasulat dito na parang welcome to Kalye Impyerno, parang may pintura dito. Pero binura na nila at pininturahan na nila kasi ang sabi ng mga tao dito, gusto na raw nilang makalimutan yung nakaraan at gusto na nilang baguhin yung imahen ng Kalye Impyerno. Sa Kalye Impyerno ipinanganak si Egay Leongson. Kabisado niya ang kasaysayan ng Kalye Impyerno dahil aniya nagsimula ang pangalang ito sa katuwaan lang ng ilang kabataan. Anong taon po yun, kuya? 81. 1981. Ano po nangyari noong 1981? Maganda. Yung panahon na yun, maganda naman itong lugar namin. Oh, tapos, masaya. Katuwa lang kasi kada piyesta rito, yung mga iskinita may mga arko. Bakit niyo po binansagan na Kalye Impyerno? Eh kasi dito, Oh, ito Kalye Banal, dito kay Street, Kalye Langit. Eh nasa gitna kami. Naisipan namin gano'n. Ang hindi nila alam, ang pangalan na nagsimula sa simpleng katuwaan, magdudulot ng takot, kalaunan. nung bata po kayo, natatandaan niyo po yung itsura nitong tinatawag na Kalye Impyerno? Opo, pinapasyalan talaga yan ng mga taga-ibang lugar. Ang alin po? Kasi yung buhangin niyan puti. Dito po? Diyan kami naglalaro niyan nung bata pa ako. Isa si Renato sa mga orihinal na residente ng lugar. Kaunti lang daw ang mga bahay noon at halos magkakamag-anak ang lahat. Nung time na yun, nung puti pang buhangin, anong tawag sa lugar na ito? Everlasting talaga, ma'am. Everlasting. Everlasting. Kasi yung mga iskinita rito, ang pinapangalan mga bulaklak. Ah, ano po yung ibang mga pangalan? Ilang-ilang, sampagita. Pero hindi nagtagal ang mabangong imahen ng lugar. Dekada 80, dumayo sa Kalye Impyerno ang isang pangkat mula sa probinsya. Sabi ni Renato, dahas at gulo ang dinala ng grupo. Ang bansag na Kalye Impyerno, tila nagkatotoo. Eh, nung 19 dumami yung mga tao, yun nga. Tapos mga ilang buwan lang, dumating na yung tinatawag na abo. Anong abo? Yun nga, yung mga pangkatan. Anong Yung pangkatan? 10 katao sila. Tapos dito sila tumira sa may Kuya Blackout. Sa puntong ito, napansin kong nagbago ang tono ng pananalita ni Renato. Ano yung mga abo? Ano sila? Parang mga binabayaran lang. Mga ano? Mga parang binabayaran. Binabayaran na ano? Yun, Para ano? pumatay. Ah, mga hitman, ganyan. Eh bakit tayo bumubuli? Nandito pa rin ba sila? Wala na, patay na lahat, ma'am. Dagdag ni Renato, simula 1989, naging pugad daw ng mga birador o hitman ang Kalye Impyerno. Nabalot ng takot at pangamba ang kanilang lugar. Nasa bahay lang po kami. Marinig mo na may putok. Tapos bigla kami magugulat, nagtatakbuhan yung mga tao. Pala may patay na.
Lahat ng tao ron. Ang gandang hari, buong nabotas. Sila kinatatakutan. Tangos. Sila talagang kinatatakutan. Kahit kayo po. Kahit kami lahat, nanginginig nga doon. Paputungan ng araw malit eh. Paputungan ng araw malit. Lahat ng tao, lapas tumatakbo. Si Edmond Heraldizo ang nakatatandang kapatid ni Renato. Isa siya sa kinuha ng mga abo para magmaneho sa kanila. Ako naman nakikisimpatya lang sa kanila para... Kasi minsan, pag hindi ka nakisama ron, makapag-initan ka nga eh. Ayon kay Edmond, bagamat mabait sa kanya ang mga pirador, hindi siya sang-ayon sa ginagawa ng mga ito. Kahit sa lugar namin eh, bago sila bumasok doon, ilan yung mga tinumba nila doon. Babayaran sila para pumatay ng tao. Gano'n. Minsan naman, pagka yung kursunada lang nila, pagka hindi nila gusto, parang di sa kanila sumusunod. Ang mabigat na yung mga kabataan na nahilan nila. Isang dekadang naghari ang mga birador sa Kalye Impierno. Pero noong 1998, nangyari ang hindi nila inaasahan. Dapat ako talaga magdadrive eh. Eh, tawag ako ni Cap. Oo. Wag na si Kuya Edmond. Si ano na lang. Si isa, hindi ko lala yung pinalit nila sa Sino akin. yung driver? Tiga-tangos yun. Kapag nagmamaneho ako ng truck ng basura, kinahapunan, yung tanghali, may babalita na sa akin, inaambos daw sila, patay lahat eh. Inambush sa Malabon ang isa sa mga lider ng grupo. Driver sana nila si Edmond nung araw na iyon. Pero tila ba iniligtas siya ng tadhana. Yung sinabi ko sa kay Lord na na tulong mo sa pagbabago na ako. Binigyan mo pa ako ng mga buhay na ang daming buhay na pinagkakalob sa akin ng Diyos. Ang dami. Mula noon, isa-isa nang nahuli at napatay ang mga birador sa Kalye Impierno. Unti-unti daw nanumbalik ang katahimikan sa lugar. Pero noong December 13, 2013, naganap ang isang madugong krimen na binansagang Friday the 13th Massacre. Ang biktima, isang babaeng buntis, ang kanyang mga magulang, pati ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ang suspect, kasintahan ng biktima. Kami rumisponde nun eh. Kasi tanod pa ako nun. Oo. Narinig na lang namin putok-putok sunod-sunod. Tapos? 2 baril palagi namin doon, ma'am. Yung una, Oo. may silencer. Oo. Tapos naubusan ng bala. Oo. Pumanik ulit sa bahay, kumuha ng isa pang gamit. Yun, sunod-sunod na putok na. December 13, 2013, naganap ang isang malagim na krimen dito mismo sa Kalye Impierno. Ang sabi doon sa police report, mga 7:30 in the morning, may isang lalaki, binaril niya mismo yung kanyang asawang buntis o yung kinakasama niyang babae na buntis dito mismo sa loob ng kanilang tahanan. Paglabas niya dito, nakita niya yung nanay ng kanyang kinakasama. Binaril din niya dito yung babaeng iyon. Pagkatapos, lumakad yung suspect patungo dito sa may bandang likuran. Ito na yung dulong-dulo ng Kalye Impierno. Dagat na dito at alam nung suspect na ang kanyang biyanan na lalaki ay kagagaling lamang sa pagdadagat. Lumakad siya papunta rito. Nung panahong iyon, medyo nagdilim na raw yung paningin ng lalaki. Di na niya alam ang kanyang ginagawa. Naabutan niya dito yung kanyang biyanan na lalaki at dito mismo sa eskinitang ito, binaril niya yung lalaking iyon. Yung pangyayari nyo, kahit yung mga tao rito nabigla rin. Oo, nabigla rin. Kasi kilala namin yung tao. Hindi naman siya masamang tao. Taga rito rin siya. Halos lahat ng rito, binibiro niya rin. Bukso ng damdamin lang yun. Gaano man karahas ang Friday the 13th Massacre, hindi nakulong ang suspect sa krimen.
Ayon sa mga pulis, hindi raw kasi itinuloy ng pamilya ng biktima ang pagsasampa ng kaso. Tulad ng ibang mga mahihirap na komunidad sa Caloocan, Malabon at Navotas, isa sa mga naging target ng Operation Tokhang sa ilalim ng Administrasyong Duterte ang Kalye Impierno. Taong 2019, isang babaeng buntis ang binaril sa loob mismo ng kanyang tahanan noong kasagsagan ng drug war. Hindi siya natukhang, bali Pinatay siya, pinatay. napagbintangan siyang asset, nag-a-asset. Yun, nagulat na kami, pinatay na raw. Pero nagda-drugs din siya. Nagka-drugs talaga, addict talaga, super addict. Kajamming ko din, kajamming namin. Kung dati, krimen at karahasan ang problema sa kanilang lugar, droga naman ang naging bago nilang kalaban. Umpisa yan, gamit-gamit ka, di ba? Gamit-gamit ka, wala ka namang hanap buhay. Siyempre, kakapusin ka na rin, wala namang hanap buhay. Tatry mo na ngayon magtinda. Makukuha ka ng paunti-unti. Pagkain, pangkain. Makukuha ka ng konti-konti hanggang sa nagiging dumadami, binibenta mo. Ayon kina Luz at Edmond, naging talamak daw ang droga sa kanilang lugar bago pa man nauso ang tokhang. Noong dekada 90, nalulung daw sa droga ang mga kabataan at mga taong walang trabaho sa kanilang lugar. Inamin din nilang sila mismo nasangkot dito. Alipin niya, Siguro alipin niya kami. alipin kami ng bisyo. Yung anak namin namulat sa ano yan, sa ganyang hanap buhay. Sa ganyan nakikita niya, magamit kami ng mga tao sa amin na nagagamitan. Yan, si Katrina, namulat siya sa ganyan. Dagdag ni Luz at Edmond, naging pugad ng bentahan ng droga at pot session ang bahay nila sa Kalye Impierno. So, nung nagda-drugs kayo, dito rin? Dito lahat namin ginaganap, lahat-lahat. Pag-gising namin ng umaga, wala na kami katapusan. Basta kasi may darating na may dala, Oo. tira kami. Tapos nandyan lang yung bata. Taas lang Nasa siya. taas lang siya. Oo. Pero nakikita niya, sisilip siya, makikita niya eh. Nandito kami, mga nakapalipot kami rito. Si Katrina ang kaisa-isang anak ni Luz at Edmond. Tuwing may pot session sa kanilang tahanan, ang nooy batang si Katrina inuutusang maging lookout. Dahil ang dami kong trauma na pinagdaanan dahil sa pag-ano nila na dapat bilang isang bata, hindi mo siya nararanasan dapat eh. Anong klaseng trauma? Yung imbis na naglalaro po ako sa labas, nandun ako sa bahay nagbabantay kasi baka pasukin kami ng pulis, may pumunta na pulis, ganyan po. Yung tantrums po na naiisip mo na bilang kabataan na dapat, di ba po nag-enjoy yung mga bata, naglalaro siya sa labas. Pero ako po nandun sa labas, masisilip po ako sa baba, nakikita ko po anong ginagawa nila. Sa second floor ng kanilang bahay, makikita ang isang litrato. Ito ang naging sandigan ni Katrina sa animoy impyernong dulot ng droga. Lagi ko pong sinasabi sa kanya, Lord, hipuin mo po yung puso't isipan ng mga magulang ko na magbago po sila para sa kinabukasan namin. Daming buhay na niligtasan ko. Ang dami talaga, ma'am. Kaya talagang sasabihin mo, Isa talagang, rin sabihin mo, yung may Diyos talagang, ano eh, kasi kung talagang, ano ka eh, ang dami eh. Lahat ng mga pusakal na nakasama ko na, lahatin mo dyan sa lugar namin. Mga kabilang panig, mga kabilang dito, kasama ko yan. Mga talagang mamamatay tao sila. Pero lahat sila namatay. Ikaw lang ang nabuhay. Panay, thank you. Anong sinasabi niyo sa Diyos? Thank you, Lord. Talagang buhay ka. Hindi mo, pangako ko naman sa iyo, babaguhin ko buhay ka. Sa kabila ng madilim na pinagdaanan ng kanyang mga magulang, nagsikap si Katrina sa kanyang pag-aaral. Ginamit ko yun para maging kalakasan ko po na ayusin ko yung buhay ko. Na mag-aral ako ng mabuti, magtapos ako. Marami na po akong pinagdaanan na hirap na hindi ko na po gustong balikan. So I decided talaga na I should break the cycle ng poverty. So dapat ayusin ko talaga yung buhay ko.
na alam ko mag-start yun pag natapos ko po yung pag-aaral ko. Dalawampung taong naging alipin ng ipinagbabawal na gamot ang mag-asawang Edmond at Luz. Tulad ng ibang pamilya, binihag sila ng droga. Kasi pag gumagamit ako, minsan, umiiyak na lang ako eh. Bakit? Lagi ginadasal na parang cancer sa katawan ko to. Parang alipin ako ng biso, Lord, tulungan mo ako. Sabi ko, kung hindi ko kaya itong wala ka sa buhay ko. Pero nagbago ang lahat noong 2013 sa pag-upo ng bagong kapitan ng Barangay San Roque. Di tulad ng marahas na drug war, imbis na hulihin, arestuhin o patayin, inakay ni Kapitan Ricky ang mga gumagamit ng shabu at binigyan sila ng trabaho. Di ba usually yung binibigyan ng trabaho yung mga matitino, bakit po yung binigyan nyo ng trabaho yung kilalang salbahe doon sa lugar? Ano man gagawin niya pag hindi mo binigyan ng chance? Kawawa naman yung mga yan. Actually, biktima rin yan ng kahirapan. Isa si Edmond sa mga nabiyayaan ng trabaho. Ginawa siyang driver ng truck ng basura. Sabi ko, boss, hindi ako marunong sa karsada. Yun na, pinilit niya ako talagang sa kanya. Alam mo, sabi niya, gusto ko talaga nakita siya yung pagbabago mo. Ayon kay Edmond, higit sa pera o trabaho, pagtitiwala ng mga tao ang naging susi ng kanilang pagbabago. Ang laking bagay sa akin, pinitiwalaan ako ni boss. Kaya ginawa ko naman sa kanya, hindi ko naman siya binigo. Bigyan nyo ng chance sa mga tao na sabihin natin na lulong, addict, na kagaya namin. Bigyan nyo ng chance kasi magbabago yan. Sa loob ng ilang taon, pinagsikapan ng mag-asawa ang pagbabagong buhay. Linggo-linggo silang sumasailalim sa drug testing hanggang tuluyan silang maging malinis sa droga. Talagang mahirap kang tigpigilan niya. Ang hirap. Pero pag ginusto mo, talagang willing, talagang gustong-gusto mo na talagang magbabago ka. Magbabago ka. Ang perang kinita ni Edmond sa pagtatrabaho, ginamit na puhunan ni Luz para makapagsimula ng maliit na negosyo. At noong 2017, tuluyan nang tumigil ang mag-asawa sa kanilang bisyo. Ito rin ang taon na nakapagtapos ang kanilang anak na si Katrina sa high school. Sobrang saya ko. Wala pong paglagyan yung kaligayahan ko ng mga panahon na yun. Kasi kasama ko sila na alam ko pong proud din sila. Ako ganun din po sa kanila. Parang, hello guys, ito yung mga magulang ko ngayon. Nagbago na sila. Mas maayos na sila ngayon. Sa ngayon, drug-free na ang Kalye Impierno at ang buong Barangay San Roque. Ang mga dating bihag ng bawal na gamot, inspirasyon na ngayon sa kanilang mga kapitbahay. Wala mang opisyal na pangalan ng kalyeng ito, pangarap ng mga residente na mabura na ang bansag ditong Kalye Impierno. Magkaroon ng bagong pangalan, burahin ang imahen ng nakaraan. Dahil sumilip na ang pag-asa sa kanilang munting eskinita. Actually, matagal ko nang sinasabi yan na isang resolution lang ng ating barangay na papalitan namin yung Kalye Impierno. Na pangalan? Ng pangalan. Kung pwede nga lang Kalye Paraiso yan, para lahat ng tao doon, mabago naman yung pagtingin ng ibang mga dumadayo dito. Nagtapos na ang termino ni Kapitan Ricky ngayong taon. Umaasa siya na isusulong ng bagong halal na kapitan ang pagpapasa ng resolusyon para magkaroon ng bagong pangalan ang Kalye Impierno. Nakabili na ng bahay sa ibang kalye sina Edmond at Luz. Ay, hello po. Hala, mas malaki yung bahay. Pero imbis na tirahan, pinauupahan lang nila ito.
Wala raw kasi silang balak iwan ang Kalye Impierno, ano paman ang pangalan nito. Dito lang kami. Oo. Marami na nagsasabi sa amin, ba't daw ay namin umalis dito? Kasi meron naman ako nabili doon kahit pa paano na medyo malaki. Pero ayoko umalis. Gusto ko dito eh. Kahit na sabihin may mga masamang nangyari dati dito, Oo, may masamang nangyari, pero may maganda rin nangyari. Dito rin kami Nagbago? Oo, dito kami nagbago. Pangalan ang tanda ng ating pagkakakilanlan. Matagal nang pinapasan ng mga taga-Kalye Impierno ang imaheng dulot ng kanilang nakaraan. Hindi ko ikakaila na may takot din sa aking dibdib nang una kong pasukin ang kalyeng ito. Pero matapos kong makilala ang mga taong naninirahan sa Kalye Impierno, matapos kong mapakinggan ang kanilang kwento ng pagbabago, nabuo sa aking isipan na tulad natin, hangad lang din nila ang mabuhay ng tahimik at marangal. Hindi na po natin mababalik kung ano pa yung nakaraan eh. Pero nandito tayo sa kasalukuyan ngayon na pag binanggit natin yung Kalye Impierno, napakapayapa na po ngayon ng Kalye. Hindi na po siya kagaya dati na magulo, may patayan. Huwag nating husgahan ng isang tao dahil lang sa kanyang tahanan, pangalan at nakaraan. Dahil posible ang pagbabago kahit sa Kalye Impierno. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.